Ayan, so good afternoon, grade 6. Hindi pa namin Good napatumba. afternoon, Vincent. Hindi pa namin napatumba yung tore. Saglit. Ayan, so Casey is here. Kita niyo, sir, kaya din naglalaro? Hindi. Hindi. Hindi ako yun. Ayan, so. Ayan, so mute all na. Mute all. Not that one. Harapan 6. And so let's continue. Saan na tayo natapos kanina? So recap lang muna tayo nung kanina. We have the may Nicole Aquino. Nicole Aquino, not yet. Ayan. So ano yung pinakaunang sektor or unang antas? Ano yung pinakaunang antas ng Katipunan? Katipon. Katipon. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawang antas ay ang mga Hawal. Hawal, and we have Bayanes. Bayanan. Ayan, so paano nakakabilang ang mga kababaihan sa panahon ng KKK? Kapag ang kanilang mga asawa, kapatid, anak o kamag-anak ay isa sa mga kasapi. Doon lang sila nagiging kabilang sa samahan. So meron tayong mga kilalang Katipunera. Meron tayong 4. Si Gregoria de Jesus, siya yung lakambini ng Katipunan at asawa ni Andres Bonifacio. We also have Marina Dizon, pinsan naman siya ni Emilio Jacinto. Josefa Trinidad Rizal, siya naman yung kapatid ni Dr. Jose Rizal, and Melchora Aquino. Siya yung tinatawag natin na Tandang Sora. So Melchora yan hindi siya Melchora. Melchora Aquino. Siya yung Tandang Sora at ina ni Juan Ramos na isang Katipunero. And so may pamahalaan ng Katipunan tayo. So ang Katipunan ay may sariling sistema ng pamahalaan. So nahahati ito sa 4 na bahagi. So ang una ay ang Supreme Council or ang, let's read. Kataas-taasang sanggunian or the Supreme Council. So sila yung namumuno sa buong bansa. So binubuo ito ng Pangulo, Piskal, Kalihim, at Ingat Yaman at Auditor. Ayan. So meron din naman tayong Sangguniang Bayan. Patay. So ang Sangguniang Bayan naman ay ang Provincial Council. So para naman ito sa mga lalawigan. And we have the Sangguniang Balangay. Yan naman yung Municipal Council. Ito naman ay para naman ito sa mga bayan. And Sangguniang Hukuman, we have the Judicial Council. Nasa kanila ang kapangyarihang tagahukom ng samahan. So ito ang nagbibigay ng desisyon tungkol sa mga usapin ng pagtataksil at pag-aaway ng mga miyembro nito. So lahat naman ng samahan, di ba? Minsan may nag-aaway. May nag-aaway. Chappy ako? Loud and clear or no? Loud and clear. Okay. So ayan. Very loud and clear. Kanina, okay. Loud and clear. Kataas-taasan, sanggunian, yun yung Supreme Council or tinatawag natin siya ngayon as
president, di ba? So siya lahat yung namumuno sa buong bansa. Pero noong panahon ng Katipunan, ang namumuno sa buong bansa ay ang Supreme Council or kataas-taasang sanggunian. Ang sangguniang bayan naman or ang Provincial Council, ano yan? Tinatawag natin siya ngayon as si Pogi. Ano si Pogi? Governor, tama. Ang sangguniang balangay naman, or tinatawag natin siya na Municipal Council, ang tawag natin sa kanya ay Mayor, tama? Mayor. And yung sangguniang hukuman, yan yung tinatawag natin ngayon na Council, or yung, ang tawag dito? Yung Chief of Justice, mga ganon. So sa Kamara sila, composed of mga senators and other Sir, more. ano ulit yung provincial council? Sa Provincial Council, yun yung tinatawag natin ngayon as governor, di ba? So siya yung namumuno ng buong lalawigan. So president, governor, mayor. Yun yung tawag natin ngayon. Pero noon sa kanila, ang pamahalaan ng Katipunan ay kataas-taasang sanggunian, sangguniang bayan, and sangguniang balangay. Sir, Ayan. ano naman yung judicial council ay? Judicial Council. Ayon. So sila naman yung parang ano natin ngayon, parang yung Chief of Justice, mga ganyan. So sila yung mga tagagawa ng batas noon, ay ngayon. Noon naman sila yung taga-hukom, parang ganon. Alam niyo yung kunyari may yung judge, ganon? Ayan, sila yan. Yes. That's them. Ayan, so yan yung apat na pamahalaan ng Katipunan. Hindi ako yung MVP. Sayang. Ayan. So, ito yung sketch natin. So, kataas-taasang sanggunian. Then, pangalawa ang sangguniang bayan. And then, under ng sangguniang bayan, we have sangguniang balangay. At sa baba nila ay ayan. So, ayan lang pala. Yung Judicial Council naman ay sa kabuuan. So, para naman sila, ang reason kung bakit may Judicial Council ay para sa paghuhukom ng mga nag-aaway or kung merong problema. Ayan, so natapos ang pagkakatatag ng Katipunan. Nung matapos ang pagkakatatag ng Katipunan pala, naghalal sila ng mga opisyal ng kataas-taasang sanggunian noong Agosto 1892. So, sino yung Pangulo? Deo Dato Arellano. And ang taga-suri naman ay si Andres Bonifacio. So, sino yung piskal? Ladislao? Ladislao Diwa. At ang kalihim ay si Chodoro Plata. At ang ingat yaman ay si Valentin Diaz. Valentin Diaz. Ayan. So, hinirang si Deodato Arellano bilang unang Pangulo ng Katipunan noong 1892. Si Andres Bonifacio naman ay naging Pangulo ng samahan noong Enero 1985. At ginamit niya ang titulong Supremo. So, sino yung Supremo? So, sino yung nanonood dito ng Lalo na Sangre? Ay, tama ba? Lalo na Sangre ba yun? Andres, Si yes. Supremo si Yung Richard yung Data. bakira. Pero, Supremo, ang pinangalan niya ay sa sarili niya, ni Andres Bonifacio. Kasi, sino yung unang naging Pangulo ng Katipunan? Deodato Arellano. And then after 3 Arellano. years, 1895, siya naman yung naging presidente na, si Andres Bonifacio. So naisip ni Bonifacio na mahalaga para sa samahan ang magpakalat ng mga babasahin tungkol sa kanilang layunin. Ayan, so bakit niya naisipan ito? Di ba nga pag alam mo yung layunin ng samahan, pwede pa silang makapag yaya or makapag-recruit
ng mga membro nila or para dumami yung kasapi sa katipunan. So yan, ang paglimbag ng katipunan ay binili ni Don Isabelo de los Reyes at ang perang ipinambili rito ay mula sa dalawang katipunero na mula sa Visayas. So sino yung dalawang katipunero na mula sa Visayas? Sina Francisco del Castillo at Candido Iban na nanalo sa isang loterya sa Maynila or lottery. Para siyang loto. Ayan, lottery is loto pala. So dito nila nilimbag ang kalayaan, ang opisyal na pahayagan ng samahan. Ayan, so yung newspaper nila dati, ang title, Kalayaan. So hindi Bulgar, hindi ngayon, Kalayaan. Noong Hunyo 1896, o sino pa yung presidente? Noong 1896 ng Katipunan? Jose Rizal! Oh, Jose Rizal na? Hindi! Ina. Oh, sige, hanapin pa. So that time, ang presidente pa rin ay si Andres Bonifacio. Kasi pangalawang taon niya pa lang. So habang nakakulong si Jose Rizal sa dapitan, pinapunta ni Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela upang hingin ng payo nito tungkol sa ilulunsad na revolusyon. Bakit kumuha ng payo si Dr. Jose Rizal? Kasi nga, 'di ba? Isinusulat niya sa kanyang libro. So habang nakakulong si Jose Rizal ay nagsusulat pa rin siya ng libro which is entitled El Filibusterismo. Ayan, so nagsama siya ng isang bulag na pasyente upang hindi maghinala ang mga Kastilang tagabantay. Ayan. So mautak-utak din sila. So iminungkahi niya kay Rizal ang tungkol sa nalalapit na paglunsad ng paghihimagsik laban sa mga Kastila. So sinabi ni Rizal na maganda ang kanilang layunin. So balit kinakailangan ng handang-handa. Kailangan na handang-handa ang mga katipunero sa armas at perang panustos. So, 'di ba? Kasi kay Dr. Jose Rizal, 'di ba? Yung La Liga Filipina na ipinatayo niya or tinatag niya, biglang 'di ba? Namatay or nawala kasi huminto. Kasi nga kulang sa pera at maraming namatay na dahil sa sakit. So kulang talaga sa pera. Kaya yung katipunan, ang gusto niya umusbong pa rin. Umusbong 'yon kasi nga kaya sabi niya, kailangan ng armas at perang panustos. Ayan, so pagbalik ni Pio Valenzuela sa Maynila, ipinalita niya ang tugon ni Rizal. So, isang buwan matapos ang pagbisita ni Valenzuela kay Rizal sa dapitan, dumating ang barkong Congo. Ewan ko kung ano basa dyan. Basta Congo, siguro. Na pag-aari ng mga Hapones or Japanese. So, hiniling ni Bonifacio at Jacinto na kung maaari ay tulungan sila sa pagbili ng mga armas pandigma. So, di ba dati wala pang mga baril-baril, halos more on itak, mga ganyan, mga yung pana, ganyan siguro. Hindi ko alam kung anong gamit nila nun. Ayan. So, nagpatulong sila sa mga Hapones. So, sumang-ayon naman ang mga dayuhan. Subalit, kulang ang perang hawak ni Bonifacio. Ano yan? Ano kaya nangyari? So, dahil dito, naisip nilang lubusin ang polverin o bodega ng mga armas, lubusin. Naisip nilang lusubin ang polverin polverin ang tawag kasi sa bodega ng mga armas ng mga Kastila sa San Juan del Monte. Ayan. So dahil sa kulang yung pera na hawak nila Bonifacio, para makabili sila ng mga armas ay naisipan nila na lusubin ang bodega ng mga armas ng mga Kastila sa San Juan del
Monte. Ayan, so natuklasan ba ang samahan? Yes, natuklasan ng samahan. So ang lahat ng plano ng Katipunan ay napunta lamang sa wala. So lahat ng plano nila, wala lang, nawala na. Kasi nga, parang failed. Kasi nga, hindi inaasahang pangyayari na matuklasan ito. So nag-away ang dalawang Katipunero na nagngangalang Teodoro Patino at Apolonio de la Cruz. So dahil lamang sa simpleng payabangan. Ayan, so dahil doon sa nagmayabang silang dalawa, nauwi sa wala. Ayan, so sayang yung mga pinagplanuhan nila. So nauwi sa pagbabanta ang kanilang away at nagbanta si De la Cruz na isusumbong niya ang Katipunan sa mga Kastila. Ayan. So sa halip, naisip ni Patino na sabihin ito sa kanyang kapatid na si Honoria na nakatira sa isang bahay ampunan sa Mandaluyong. So sa bandang huli, nasabi rin ni Honoria ang lihim na samahan kay Sor Teresa na siyang tagapamahala sa nasabing ampunan. So isinumbong ng madre ang mga detalye kay Padre Mariano Hill. So si Padre Mariano Hill ang kura paroko ng Tondo. Or parang chief. Ayan. So noong gabi ng Agosto 19, 1896, sinalakay ng mga Guardia Civil at ni Padre Hill ang Diario de Manila, kung saan doon nakatago ang sekreto ng samahan. So matapos kinumpirma or makumpirma ay kaagad pinagdadakip ang lahat ng mga taong kasangkot dito. So dahil lang sa away, sa simpleng payabangan, nawala na yung mga plano ng samahan. Ayan. So ang himagsikang Pilipino dahil sa pagkakatuklas ng Katipunan, maagang naibunyag ang kanilang planong paghihimagsik laban sa mga Kastila. So natuloy ba yon yung paghihimagsik nila? No! Tingnan natin. So naging mabigat para kay Bonifacio ang mga sumunod na pangyayari dahil mayroon pa silang malaking kakulangan sa armas at tauhan. Kasi nga, di ba, kulang sila sa pera. Kaya hindi sila makabili ng mga armas kahit na nagpatulong na sila sa mga Hapones. So sigaw sa pugadlawin at pagpunit ng sedula. So Agosto 23, 1896 nang magtungo sina Bonifacio at mga Katipunero sa bahay ni Juan Ramos sa Pugad Lawin. So doon ay napagkasunduan nila na kanilang itutuloy ang himagsikan dahil may kakulangan pa na kailangan ituloy ang himagsikan dahil sa kakulangan pa ito sa armas. So bilang tanda ng kanilang pag-aklas laban sa mga Kastila ay sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang sedula. Ano ba yung sedula? Parang yun yung binabayaran sa munisipyo. Diba? Parang tax. Ang sedula ay tax. Na siya ring tanda ng pagkaalipin ng mga Pilipino. So anong ginawa nila? Pinunit nila yung kanilang mga sedula. So kasama sa mga nakasaksi rito ay ang ina ni Ramos na Melchor Aquino, nakilala rin sa tawag na Tandang Sora. So tinulungan niya ang mga Katipunero sa pamamagitan ng paggamot sa kanilang mga sugat at pagbibigay ng pagkain. Di ba diyan naman kilala si Tandang Sora? Ayan, so siya yung mga nagbibigay ng pagkain at gumagamot sa mga sugat. So para siyang nurse. So hindi nagtagal, nahuli siya ng mga Kastila at ipinatapon sa Guam. Saan ba yung Guam na yan? So unang labanan sa San Juan del Monte. Ayan. So ang unang labanan sa pagitan ng mga Kastila at Katipunero ay naganap sa San Juan del Monte. So ngayon ay
pinaglabanan San Juan City ng tawag. San Juan del Monte dati, pinalitan nila. Ngayon ay pinaglabanan San Juan City. Bakit kaya pinaglabanan? Kasi nga, dito unang naglaban ang Kastila at ang Katipunero. Ayan. So, doon nila pinangalan yan. So, noong Agosto 30, 1896. So, tinalo or natalo si na Bonifacio at Jacinto dahil sa kanilang mga armas. Ay sibat lamang bolo or bolo. So, basta ganon. So, sibat, bolo, or yung itak at paltik. Ano yung paltik? Yung ginaganon. Siguro. That's it. Paltik. At anting-anting lamang. Sa Pilipino, mahilig sa anting-anting. Ayan. So, bukod dito, dumating ang karagdagang armas ng mga Kastila, kaya sila natalo. Ayan. So, noong araw din yon, idineklara ni Gobernador General Ramon Blanco ang state of war sa 8 lalawigan na nag-alsa laban sa mga Kastila. So, yung 8 lalawigan na yon, we have Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Batangas, Nueva Ecija at Tarlac. O, di ba? Hindi kasama ang Pangasinan. So, nakuha. We have the Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Batangas, Nueva Ecija at Tarlac. So, let's go now here. So, ang pagbaril kayo sa Rizal sa Bagong Bayan. So, dahil sa hindi napigilan ang paghihimagsikan ng mga Pilipino, pinalitan si Ramon Blanco ni Camilo de Polavieja bilang bagong gobernador general noong December 13, 1896. So madaming nangyari noong 1896. So kaagad niyang ipinahinto ang halalan sa mga naghihimagsik na lalawigan at pinaigting pa nito ang utos na pagpapabitay, pagpapakulong, at pagpapatapon sa mga kasapi ng revolusyon. Ayan, so maraming kasapi sa revolusyon, kaya inunti-unti sila na pinapitay, pinakulong, at pinatapon. So isa sa pinakamabigat niyang kautusan ay ang paghatol ng kamatayan kay Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896 sa pamamagitan ng firing squad. So, si Rizal ay pumunta noon sa Cuba upang magsilbi bilang doktor sa panig ng mga Kastila sa labanan ng mga Kastila at Cuban. So, Cuban. So, pilit na ibinintang yan. Kay Rizal ang pagkakatatag ng Katipunan dahilan sa kinakitaan ng kanyang larawan ng isang bahay na nilusob ng mga Gwardiya Sibil. Di ba? Yung sinabi ko kanina, dun sa may sa may pagkalap nila ng mga miyembro, merong picture dun si Dr. Jose Rizal, may bungo, may dugo, I think, ano tawag doon? Yung kutsilyo at isa pa, meron pang isa. Di ba yun? Kaya, ang sabi nila, si Dr. Jose Rizal daw ang nagtatag ng Katipunan. Yun yung nangyari. Ayan. Na may pinaghihinalaang pinagpupulungan ng mga Katipunero. So bilang, bago siya binaril sa Bagong Bayan, isinulat niya ang tulang Mi Ultimo Adios. So, Mi Ultimo Adios, in Tagalog. Ano kaya yung Mi Ultimo Adios sa Tagalog? Hindi ko alam, sir. So, let's try to search for it. I think my last farewell. O ang huling habilin, parang ganon. So, hanapin na lang natin siya sa mga susunod. May nag-chat.
Wala. So, mi ultimo adios or I think my last farewell. Or ang huling habilin ni Dr. Jose Rizal. So, ayan, pagbabago ng pamumuno ng himagsikan. So, sa lalawigan ng Cavite, ang himagsikan doon ay pinamunuan nina Emilio Aguinaldo, Artemio Ricarte, Tomas Mascardo, at marami pang iba. So, sa Nueva Ecija naman ay namuno si General Mariano Llanera. Mayroon ding pag-aalsang naganap sa Iloilo, Negros, Jolo at Mindanao. So, halos buong Pilipinas na meron ng naghihimagsik laban sa mga Kastila. Ayan. So, pinamumunuan sila ni Emilio Aguinaldo, Artemio Ricarte, Tomas Mercado, at iba pa. So, meron din naman si General Mariano Llanera. So, halos lahat na. So, pag-usbong ni Emilio Aguinaldo, ayan. So, si Emilio Aguinaldo ay pinganak sa Kawit, Cavite noong March 22, 1869. So, 6 na taon ang tanda kay Bonifacio. So, nag-aaral siya sa Colegio de San Juan de Letran. Subalit, hindi niya natapos dahil sa pagkamatay ng kanyang ama para pamahalaan ang kanilang negosyo. So, sumali siya sa Katipunan noong 1894 at ginamit niya ang kanyang pangalang Magdalo. So, kung si Andres Bonifacio ay tinatawag na Supremo, si Emilio Aguinaldo naman ay tinatawag na Magdalo. Ayan, so nagsilbi siyang kapitan munisipal sa kanilang bayan. So, unang nagtagumpay sa pagkikipaglaban si Aguinaldo noong August 31, 1896 sa Kawit. So nahuli nila ang ilang opisyal ng Polverin at kinuha ang mga armas nito. So sumunod dito ang labanan sa Binakayan noong November 11. So sunod-sunod ang naging tagumpay na Aguinaldo. Matapos ito, labanan sa tulay ng Zapote at Pasong Santol. Ayan. So, alitang Bonifacio at Aguinaldo. So, sa pag-usbong ni Aguinaldo, ay naging hudyat ng pagbabago ng pamunuan ng Katipunan. So, during that time, sino pa rin ang tawag dito? Sino pa rin ang presidente? Si Bonifacio pa din. Ayan. So, marami ang nagsasabi na dapat palitan ang pamunuan at dapat lamang dito si Aguinaldo dahil sa kanyang matagumpay na pakikipaglaban. Samantalang si Bonifacio ay wala pang naipanalo kahit isang laban, di ba? Puro talo tapos natuklasan pa yung lihim ng Katipunan, yung mga nila. Ayan. So dahil sa mga usaping ito, nahati ang dating iisang samahan. So yung dating KKK, nahati yon. Naging dalawa. So ang una, Magdiwang na sumusuporta kay Bonifacio at Magdalo na sumusuporta naman kay Aguinaldo. Ayan, so nagkaroon ng dalawa or nahati. So ito yung bandila ng Magdiwang na ang pinuno ay si Mariano Alvarez at ang Magdalo na sumusuporta kay Aguinaldo. So, pinuno nila si Baldomero Aguinaldo. Ayan. So, parang ay lang na parehas. Tapos ito is araw pa din naman. Halos parehas lang sila. Almost. Ayan. So, konbensyon sa Tejeros at Naik. So, upang wakasan ang nasabing alitan ay nagkasundo ang dalawang panig na idaan na lamang sa isang halalan. Kasi nga, di ba, nahati, kaya nagdesisyon sila na idaan na lang sa isang halalan kung sino yung mamumuno sa samahan. So, ginanap ang konbensyon sa Tejeros noong March 22, 1897. So, ayan, isang taon na naman nakakalipas. Sa Tejeros, San Francisco del Malabon. At ngayon ay tinatawag na General Trias. So, nahalal si Aguinaldo bilang Pangulo habang siya nakikipaglaban
laban. So samantala si Bonifacio naman ay nahalal bilang kalihim ng interior. Subalit hindi ito tinanggap. Diba? Hindi ito tinanggap ni Daniel Tirona dahil sa ang posisyon ay para lamang sa mga abogado. So nagalit si Bonifacio at idineklara na hindi tatanggapin ang mga nahalal na tao. So nang makarating kay Aguinaldo ang balita, nagpulong muli sila sa Naik, Cavite at nagpalabas ng kautusan na kikilalanin ang legalidad ng naunang halalan at sino mang tumangging makipagtulungan sa pamahalaan ay mapaghimagsik na ito at ituturing na kalaban. So kung sino yung ayaw kilalanin yung mga presidente at yung mga naihalal, dahil nga 'di ba nagkasundo sila na idaan na lamang sa halalan kung sino magiging presidente ng samahan or pinuno ng samahan. Ayan. So ang nangyari, lahat daw ng hindi tatanggap sa or hindi aayon sa nahalal, sa mga nahalal ay tatawaging kalaban or ituturing nilang kalaban. So ayan, so pagkamatay ni Supremo, so hindi tinanggap ni Bonifacio ang pamahalaang revolusyonaryo ni Aguinaldo, kaya itinuring siyang tulisan. Take note of this, tinuring siyang tulisan ng tulisan na kalaban, tulisan at kalaban ng pamahalaang ito. So nahuli siya sa isang labanan sa Limbon at napatay ang kanyang kapatid na si Ciriaco dahil nanlaban ito. So parang Pilipino to Pilipino din yung nagpatayan. So kasama rin nahuli si Gregoria, yung asawa niya, di ba? At ang isa pang kapatid nito na si Procopio. Ulitin ko lang, kapatid ni Andres Bonifacio, si Procopio. Nahuli rin ang kanyang asawa na si Gregoria at ang kapatid nito na si Ciriaco. So nilitis siya sa Maragondon, Cavite at napatunayan sila ay nagkasala sa kasong pagtataksil sa bayan. Kaya't hinatulan sila ng kamatayan. You have been slain. So bago pa man ibaba ang hatol, naisip ni Aguinaldo na ipatapon na lamang ito sa ibang bansa. Ngunit ipinayo ni General Mariano Noriel at General Pio del Pilar na ipapatay na lamang ito dahil sisilbi lamang itong panganib sa kanyang pamahalaan. So natakot sila kay Andres Bonifacio kasi nga kung hindi nila pinapatay, pwedeng maging dahilan pa ito ng pagkabagsak ng kanilang pamahalaan. Kaya pinapatay na lamang nila sa payo na rin ni General Mariano Noriel at General Pio del Pilar. So noong May 10, 1897, dinala ang magkapatid na Bonifacio pala sa bundok Buntis. Ayan, bundok Buntis. Bundok Nagpatong ayon. So sa ibang libro, bundok Nagpatong naman ang tawag. So dito binasa ni Colonel Macapagal ang sulat na ginawa ni Aguinaldo na kailangan isagawa ang kautusan. So binaril ang magkapatid na Bonifacio at doon din inilibing. Sa pagkakataong ito, lahat ng makapangyarihan sa pagkapinuno ay nasa kamay na ni Aguinaldo. So siya na yung naging makapangyarihan. Kasi nga siya na yung may hawak sa lahat ng mga matataas na pinuno sa panahon ni Bonifacio. So pagkakatatag ng Republika ng Biak na Bato. Ayan. So muling nakuha ng mga Kastila ang Cavite, subalit hindi nila nahuli ang mga pinuno nito. So minabuti ni Aguinaldo na lumipat ng himpilan upang may pagpatuloy nila ang pakikipaglaban at maumpisahan nila ang pamahalaang revolusyon. So hindi pa patay. Patay na dito si Bonifacio.
Bonifacio Katapang Atao. Ayan. So noong November 1, 1897, itinatag niya ang Republika ng Biak na Bato, kung saan ang mga naging official ay sina, itong mga to. So ang Pangulo, siya. Pangalawang Pangulo, kalihim na panloob, kalihim na ugnayang panlabas, kalihim na ng pananalapi at kalihim ng digmaan. Ayan, so itong mga to. So mayroon silang saligang batas na isinulat nila, Isabelo Artacio at Felix Ferrer. So hinango nila ito mula sa saligang batas ng Cuba. So ilan sa mahalagang nilalaman nito ay, ayan, pakibasa na lang para mabilis tayo. So andyan naman na sa modules ninyo. Ayan, so paglisa ni Aguinaldo patungong Hong Kong. So sa hindi inasang pagkakataon, nagipagkasundo ang mga Kastila sa kampo ng Aguinaldo. So namagitan sa kanilang kasunduan si Pedro Paterno dahil siya ang parehong iginagalang ng mga Pilipino at Kastila. So pansamantalang nahinto ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig at tagaharap sina General Emilio Aguinaldo at Gobernador General Primo de Rivera noong December 14,